nagpunta yung magulang dito ng birthday niya. Ano punta dito? Kala ko po magiging masayang birthday niya. Ano nangyari? Eh, ginulo lang po. Hala, nagkagulo dito? Inaway po ang papa ko. Hindi ko inakala na sa muling pagbisita namin dito sa tahanan nila Mark at ni Desa ay may mga ganito palang senaryo na nangyari sa mismong kaarawan ni Desa. Eh, gusto po talagang kunin yung kanilang pamangkin. Oo. Eh, ayaw naman po sumama nung ano. Payag naman po kami. Na, Nakunin. nadalahin nila. Oo, ay ayaw naman po pumayag. At natrauma na nga doon sa ginawa ng ate. Ayaw na po pumayag ang asawa ko. Na doon siya. O tapos, Dito daw siya magiging masaya. ano yung pagkadating nila dito, nagsalita agad? Eh, bilis-bilis po kaming umuwi. Tuwan-tuwa kami. Nandito eh. Kala ko po Siyempre yung birthday. surprise. Oo. Ayun, yung dating namin. Nagsisigawan na si Papa at yung penang kong lalaki. Pagdating mo dito, nagsisigawan na. Opo. Desta, sumama ka na dun sa ate mo. Kahit 1 linggo, 2 linggo lang. Dun ka muna, kumuha muna ng damit dyan. Sabi ko, ayoko po, dito po masaya. Eh di sabi ko, tigilan mo na yan. Sabi ko, tumigil ka na. At birthday ng bata, nakakahiya. Pinapunta ko yung mga anak ko doon. At para makipaglamay, anong ginawa ng pangari mong kapatid? Sinaktan yung manugang ko. Bago, tinawanan mo pa. Ay sabi, hindi ko naman tinatawanan. Eh, hindi lang ako makapagawat. Para sa babae, eh, hindi ko maalam kung anong hawakan ko. Aba, sabi ko, di siyempre awatin mo. Pumagit na. Oh, gumit na ka. Sabi sa akin, sabi ko, nasaktan yung isa, tinawanan mo pa. Guys, today is Friday at ang oras ngayon alas 4 na ng hapon. Nandito tayo ngayon kala Mark kasi dapat nung isang araw nung galing Teke Nanay Minerva, dediretso na kami dito. Kaso nga lang ngayon nabanggit ko yata sa inyo na yung mama ni Mark ay sa hindi magandang nangyari. Para sabi ni Mark may tumutubong bukol yata sa liig. Hindi ko sure kung ano yon. Kaya sabi ko that time magpapacheck up si mama niya. Kaya sabi ko hindi ko muna kayo abalahin. Sige na, pumunta na muna kayo magpa-check up at dahil importante yan, eh kailangan mapacheck up yung mama mo. Kaya yun, nagpa-check up muna sila. Hindi naman ako dito dumiretso kasi nga sabi nila nababalik din daw agad sila sa sila Mark dahil nandito kami. Kaya sabi ko wag na, samahan nyo muna si mama mo kasi kailangan niya yata ng kasama. Samahan nyo muna para kumbaga lalakas din yung loob ng mama nila kung ano man yung pinagdadaanan niya. So ngayon hindi ko alam kung nag-i-stay yung mama niya dito ngayon or nagtatrabaho. Kasi sabi ko kay Mark kung nagtatrabaho pa rin dire-diretso, sabi ni Mark pumapasok pa din daw sa trabaho. Kaya hindi ko sure kung nandito or nasa work yung mama niya. Pero mukhang natatanaw ko na sila Mark. Parang may nagtitipon-tipon dun . Check natin kung anong meron. Uy! Buti na lang talaga guys, hindi pa sobrang tag-ulan ngayon dito. Kasi itong papunta Kalamarg na to, grabe, nung umulan dito sobrang putik talaga. Oo nga pala guys, sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, please mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Kasi nga sabi ko ay halos mahigit kalahati ng viewers natin o nanonood sa atin sa ngayon ay hindi pa po subscribe sa atin. Kaya please mag-subscribe na po kayo para naman maging updated po kayo sa mga vlog namin sa araw-araw. Yun, dito na rin tayo halos. Sino nandyan? Ay hala, baka sila Mark nandun sa bahay nila, hindi kaya? Ay, nandyan yung motor. Nandyan siguro, kaya natin. Si Mark ba yan? Kasi Oo, kasi kaya Melencio nandito. Kasama yung bata. Kasama yung bata. Dito guys si Kuya Melencio. Ngayon ko lang ito nandito.
Mga kamoy ito akin yun, para mag-set up. Hindi, wag muna. Mamaya. Mamaya na. Hindi pa naman tayo mag-interview. Ba? Anong meron? Birthday? Aba. May birthday yan pala dito, guys. Kaya pala nandito si Camille. Kaya mo na kaya. Ano sa birthday? Sino may birthday? Sorry po. Kapatid mo? Sige, kain. Magpa-share ka dito kay Melencio. Bit-bit mo pa si ano. Ah, ganun? Eh, ngayon ko lang na-chimpuan na nandito eh. Kahit gabi? Ah, dito pala talaga tambayan mo kaya Melencio. Kaya mo na po kayo. Eh, kayo, kain kayo. Spaghetti. Ano eh, hindi makakapunta na isang gabing masalaw ko ang asawa. Ang best friend kasi niyan, yung asawa ko. Ah, ganun. O, kain daw tayo guys. Sige. Ara, kayo. Tatanggihan at ano. Masamang tumanggi sa blessing. Bago naging best friend si... Kakarating lang kain agad. Bago naging best friend naman ito, si ano. Oh, kakarating lang, kain agad. Eh, siya, sige. Ikaw? Ara po, daan ito. Bahala ka muna kay Marco magpapakaw. Ah, sige, hindi ko tatanggihan tong spaghetti nyo, ha? Sino nagluto nito? Si Papa po. Ah, matitikman natin yung spaghetti ni tatay. Kung anong lasa. Guys, kain tayo. Spaghetti. Ganda nung nagat na natin, ay. Kain mo na, kain. Sila yung mga bata. Nakakain na po. Ilang taon na si Totoy? 13 po. Ah, 13 na? 14 na ba? Kapatid mo, di mo alam ah. Kayo Mark, nagkain na kayo? Ako na sumasandok ah. Oh, sige po. Wala po problema. Kayo ay, inakit nyo kaming kumain. Wala po problema. Oh. Hindi pa pati kami nagtatanghalian. Di sa tama-tama ito. Kamilin siya ta. Kain tayo. Kain kayo. Tayo, happy birthday! Salamat po. Tara, kain tayo, Rans. Kaya mo na supas. Pwede na mag-asawa sa tatay. May asawa na nga. Ah, meron na ba? Pwede na mag-asawa. Sarap sa tatay magluto ah. Saan pumunta si papa mo? Pa, nakuha po ng sitaw niya. Oh, sarap. Dapat marunong ka din Mark gumawa nito. Marunong mo po ako magluto yan. Si Papa na daw po at nilagyan ng condense. Asan pala si mama mo ngayon? Nasa trabaho po. Nasa? Trabaho po. Kahapon po wala akong trabaho. Nandito po sa magapang ano. Ano nangyari sa check-up mo? Eh, ano po, isa't dalawa. Pag na-opera, patay o buhay po. Pag na-opera. Ay, ganun? Kaya hindi na po siya nagpa-opera. Ano ba yung ano niya? Ano meron? Goiter? Opo. Sabi ko na eh. Kung sinabing sa leeg yung bukol, sabi ko baka goiter yan. Nanganak po kasi yung bukol niya dito. Nanganak pa dito sa kabila. Ano? Ay kung pa-opera daw po, isa't dalawa. Mabubuhay o mamamatay daw po. Eh hindi na po siya nagpa-opera. Hindi tayo nagkamali dun sa ano, hula natin. Parang hindi daw po nila alam kung thyroid daw po o welter po ang akin nasa leeg kasi po ar po ay dati po ay maliit. Eh ngayon po pumanak na po para po sa lumaki na. Okay, anong sabi sa inyo kung operahan kayo? Anong sabi? Malaki daw po magagastos. Eh sabi ko po hindi na po ako magpapa-opera. At ako'y natakot din. At hindi naman po ako makakatrabaho kung ako po magpapa-opera. Sariwang gulay. Salamat tay. Anong sabi na anong isa't dalawa? Ano ibig sabihin nun? Buhay ko o patay. Kung ako pa ma-opera. Pwedeng maging successful, pwedeng hindi, ibig sabihin. Ako. Ako po ay may nakakonekta daw po ng puso. Ay, ganun? Opo. Eh, ano pong plano ninyo? Ano na pag-usapan nyo ng pamilya nyo?
Yun po, bibili lang po ng gamot na pampatunaw pero may kung 200 po ang isa. Di rin biro po ano. Opo, ay magkano lang po ako kinikita, 300 lang. Ako, Jara, inugas ako. Kayo na po ang nagdesisyon, sinabi niya sa doktor na ayaw niya magpa-opera. Opo, ayaw ko po kung ano lang po ibibila po ng gamot. May kilala akong ganito eh na may kasamahan kami, may kagaya din ng sa inyo. Hindi niya talaga pino-opera hanggang ngayon. Kasi nga natatakot din siya na baka fail yung operation o ano. Opo. Kaya hindi niya rin pino-opera hanggang ngayon. Awa ng Diyos, buhay pa naman. Opo. Matagal ng panahon niyang dala-dala pero hanggang ngayon buhay pa naman. Okay. Alam daw po naman ang gamot. Sabi ko yun, Ina po ng gamot. Okay, sige po Nay, kakausapin ko lang po si Mark. Sige po, thank you po. Sige po, God bless Nay. So si nanay yun ni Mark, nakausap natin. Kain ka muna rin. So, yun, nakausap ko nga si mama mo. Sino tumawag? Ikaw siya? Hindi ko lang po alam kung sino tumawag. Hindi, itong... Hawak po nung kapatid ko eh. Ah, okay. So, sinamahan nyo yung mama mo, nagpa-check up? Opo. Sinamahan nyo, ano yan, ngayon lang ni mama mo yan pina-check up o dati pa? Ngayon lang. Ngayon lang po. Dahil nararamdaman niya na, No. na masakit. So, sino nag-convince sa kanya na wag na magpa-opera? Sino nag-convince? Si Papa po. Papa mo. Dahil, Dahil po, 1 at 2 po daw ang sinabi ng doktor. so ibig sabihin yung goiter niya, nanganak. Ano naramdaman mo na ganun yung naging result ng check-up ng mama mo? Eh, siyempre po, nalungkot din. Napaawa din po. Bata pa si mama mo, no? Hindi ka naman natakot ko sa kalagayan niya. Takot din po kung siya yung nagpa-opera. Ay, buti po ipinigilan ni Papa. Ibig sabihin gusto ni mama mo. Opo. Kasi daw po, inahihirapan na siya. Si papa mo lang ang nagsasabi na wag. Opo. Okay. Franz, may dala ba akong bag? Layo pa naman ang labasan. ayaw din ng mga kapatid. Mamaya na, pagkatapos mo. Bali. Ito ng mga kapatid, pinaalam ko muna kung anong desisyon nila. Kasi siyempre, mga kapatid nila yun. Opo. Ayaw ko naman sila pangunahan, basta kung pinapara ang asawa ko. Opo. Sabi ko ng mga kapatid, ay kung gayon ang desisyon, sa dalawa, eh baka naman mga gagamit ng herbal. Kasi marami naman nagamit na anong herbal naman eh. Opo. Eh, doon na lang. At sabi ko, magsamahan na lang ng dasal. At siya naman nagkakaayos pa ng ganyan. Kasi sa po-operahan, 1 at 2, lalit kami ganito ang aming kalagayan. Sabi ko, yung akin yan ninong sa kasal, kaunting goiter lang, ay may pera pa yun. Inoperahan. Inoperahan, patay. O, ikalakas-lakas nun, barangay chairman yun, nung konsepsyon. Hindi kasi biro talaga, alam ko hindi talaga biro kapag kausapang goiter eh. Kaya ang dami kong nakikita na may goiter na hanggang ngayon may goiter pa rin sila. Hindi na lang nila pinagtangkaan na ipatanggal, ipa-opera. Kasi gusto nilang humababa pa yung buhay. Kasi at least kahit na may ganun man sila, may posibilidad pa rin na humaba pa yung buhay. Kasi nga yung kilala ko nga eh. Kasamahan namin dati sa Kalingap, may ganyan siya. Pero hanggang ngayon naman, okay naman siya. Nakakatulong pa nga eh. Pero maiba ako, Mark. Kamusta kaya ni asawa mo? Ayos naman po. Yung tungkol kung sinasabi nung mag-uusap kami, ayos na po. Anong napag-usapan niya? Dito po siya. Tapos po, nagpunta yung magulang dito ng birthday niya. Ano punta dito? Kala ko po magiging masayang birthday niya. Ano nangyari? Eh, ginulo lang po. Hala, nagkagulo dito? Hinaway po ang papa ko.
Mama at papa niya? Ano punta dito? Hindi po. Nanay lang. Yung papa po at tiyahin. Hala, nagkagulo pala dito. Kailan yan? Nung 14 po. Nitong 14 lang? Opo. Bakit sila pumunta dito para sa kaarawan tapos ganun lang? Oo nga po. Birthday po ng Kawawa naman yung anak nila. Pati po ako yung nahiya rin kay papa. At gayon ang inasal ng aking manugang. Aba, Ng aking ano. parang ano naman, di sana na lang pumunta na lang dito ng hindi kaarawan ni Desa. Opo. Pwede naman pumunta ng hindi kaarawan. Bakit ano bang pinagmulan? Anong nangyari? Eh, gusto po talagang kunin yung kanilang pamangkin. Oo. Eh, ayaw naman po sumama nung ano. Payag naman po kami. Na, Kunin. nadalahin nila. Oo, ay ayaw naman po pumayag. At natrauma na nga doon sa ginawa ng ate. Ayaw na po pumayag ang asawa ko. Na doon siya. O tapos, Dito daw siya magiging masaya. ano yung pagkadating nila dito, nagsalita agad? Mga sabayan po kami noon. Tumawag po sa akin yung kapatid ko. Sabi nandito daw yung mga tiyahin at yung papa nito. Hmm. Eh, bilis-bilis po kaming umuwi. Tuwan-tuwa kami. Nandito eh. Kala ko po Siyempre yung birthday. surprise. Oo. Hmm. Ayun, yung dating namin. Nagsisigawan na si papa at yung penang kong lalaki. Pagdating mo dito, nagsisigawan na. Opo. Nandito si Desa no, wala. Ano nga po namin. Kakasama mo siya? Opo. Tuwan-tuwa nga po yan at na-surprise daw siya. Yun pala. Lungkot ang dala ng mga ano. Anong sinabi? Ano na pag-usapan nila, tatay? Eh, dinuro si papa. Siya po nung sinabi dyan eh. Ba't anong sabi sa inyo, tay? Ang sabi sa akin, utusan mo yung anak mo na pasamahin yung pamangkin ko. Sabi ko, huwag niyo kong utusan. Ang sinasabi ko sa inyo, isama niyo yung pamangkin ninyo at kakausapin ko yung anak ko. At kung sumama sa inyo, pasalamat ako. At kung hindi naman, salamat din. Igalang natin yung desisyon ng bata. Oh, kasi nasa edad na si Desa Oo, sabi ko, wala na sa minor de edad yan. Hindi na minor de edad yan. Oh. At sabi, basta ang labo mong kausap, sabi sa akin. Sabi sa'yo? Oo. Sabi ko, ang hinihiling lang namin, ay utusan mo si Desa na sumama na sa amin. Sabi ko, hindi ko nga po pwedeng utusan yung isang bagay na May sariling tao pag-iisip. yan eh. Oh, may sariling pag-iisip. Sabi ko, ay kung yan iutusan ko, sabihin naman niya, tinataboy ko siya. Hmm. Oh, bilang isang magulang, ay igagalang ko yung kanyang desisyon. Oh, tama. No. Aba, kung ano-ano pang sinasabi sa akin. Ay sabi ko, mamaya na ho pagdating ng mga bata, Hmm. sa kanya tanungin. Magkasama sa inyo o hindi. O, ay tapos yung, yung isa. Kasi nagbili sa akin ng manok dalawa. Okay. O, na nung wala pa naman, hindi pa naman tayo nagkakaano noon. Hmm. Sabi ko, tumawag ako sa video call. Kasi yun nga ang hanap buhay ko dati na pagka nananalo yung manok, tumutubo. Hmm. Ay di sabi, binantang manok ko sa iyo. Binayaran mo lang, 500, 2 manok. Sabi ko, hindi yung ating usapan, pinadala ko sa iyo. Hmm. Sabi ko, pinadala ko sa mga bata ay 1-3. Hmm. Sabi ko, at anong 1-3 pinadala ko, pamasahin ng mga bata ang 300. Opo. 1,000, isang manok lang yan. Okay. Sabi ko sa kanya. Ay ngayon, ang sabi sa akin ng mga bata, ibinigay mo daw yung isa kaya naging 2. Tapos yung 500 ay hiningi sa iyo. Ay hindi, sabi sa akin, ang galit na galit ako sa iyo. Hindi mo pinagduro na ako. Sabi ko, huwag mo akong duruin sa sarili ko pamamahay. Sabi ko, baka kayo naninipisan lahat sa akin. Sabi ko, kahit ikay makapal ay, papatulang kita. Sabi sa akin hindi yan duro. Ang duro ganyan. Ay, palipal na ganyan. Sabi ko, pamanduduro na nga yan eh. Ay, sabi ko, ay, huwag mo na nga akong duruin na tartado ka. Sinabi kong gayon. Ay, sabi sa huwag mo akong murahin. Sabi ko, hindi mura yung tartado. Ayun pagsitala sa iyo. Sabi ko, mura, itang ina mo. Ayun ang mura. Ay, sabi ko, di sabi ko, tigilan mo na yan. Sabi ko, tumigil ka na. At birthday ng bata, nakakahiya. Wow, naman si, nag-birthday pala na Oo. magulo. Ay, ngayon, sinigreto yan. Ewan ko kung ano ang pag-usapan nila. Ay, may kasama naman yun, mabait yung tiyahin nito isa. Yung medyo, bakla eh. Siya pa nakakaunawa. O panay nga, hingi ng pasensya sa akin sa chat. At inihingi ako ng pasensya din eh.
Sabi, pasisira daw. May ganyan palang nangyari dito nung petsa 14, nung Kung birthday niya. ano po ang sinabi, basta makuha yung kanilang pamangkin, may ano daw po yung sakit sa atay, mayroon daw pong yung Meron Sino daw may sakit na ganun? ayun. Ito daw si Desa. Oo, At meron daw sakit na pag-iisip. sa pag-iisip. Sila para na Sa pag-iisip. sila para yung ano po niya yan, nung dokumento sa pag-aaral para makapasok ko sa trabaho. Bago sabi, inuutosan ko nga yung nakawin yung kanyang dokumento sa yung kanyang para sa makatrabaho. Inuutosan ko nakawin niya yung kanyang dokumento. Sabi ko, bakit nyo na may pananakaw pa? Eh, pwede nyo na maibigay. Kaya nga. Sabi ko, kanya yun. Sarili niya yun. Wala kayong pakialam dun. Oh, personal na bagay sa buhay ng bata yun. Sabi ko, ano klase kayo? Grabe, ano? Oh, Eh, nung inabot nila, Mark, anong sabi naman sa kanila? Anong sabi sa inyo? wala, hindi naman Hindi naman humimik sa amin. Hindi naman nakaimot yun. Si Desa, Alika, Desa. Upo ka dito sa tabi ni Mark. Ano? Hindi, sabi, wag na daw isama sa vlog. O, sabi, sinasama daw namin. Wag daw isama rin sa vlog. Okay. Sabi na, puro daw kasiraan, puro daw Kasi nungalingan. Oo, lahat daw yung mga sinabi ko, comment daw ng tao. Sabi ko, ayun ay ginawa ko para magising ang bata. Kasi kung wala kayong pagmamahal sa bata, hindi nyo gagawin yun. Kayo, ang ginagawa ninyo, puro, hindi nyo pinapansin kayo ng bata eh. Dapat siya matuto. No, kita mo ngayon, ano kaya pinagbago? Oh, Okay. Ano ba napag-usapan niyo, Desa? Ano po kami doon ng tita ko sa CR. Nag-usap kayo? Sabi, Testa, sumama ka na doon sa ate mo. Kahit 1 linggo, 2 linggo lang. Doon ka muna, kumuha muna ng damit dyan. Sabi ko, ayoko po, dito po masaya. Napagsabihan ko pa nga po yung tita ko, kung pupunta kayo dito para manggulo sana, huwag na kayo pumunta dito. Ibig sabihin, yung inaasahan mo, na akala mo sorpresa, dahil birthday mo, ganun pala. Grabe. Nung time ba na yun, may handa ka? Opo. Kumain ba sila? Hindi. Umalis na rin? Saan sila galing na lugar? Santa Cruz po. Santa Cruz, Laguna. Malayo ba dito yun? Malapit lang naman. Layo-layo na. Malayo-layo. So mula Santa Cruz, Laguna, nagbiyahe pa sila dito para lang doon. Tapos, after noon, tumagal sila ng ilang oras. May oras ba? Mga 10 minutes, 15 minutes. Allah! hindi, may mga kalating oras. Kasi nung dumating siguro sila, mga 15 minutos na lang, umalis na. Pero nadatnan nyo, ibig sabihin, 15 minutos na sila nagtatalo ni tatay. Then pagdating nyo dito, another 15 minutes, total of 30 minutes. Tsaka umalis na agad. Isipin nyo nga guys, ang layo ng biniyahe din nila. Para lang, para lang magkaroon ng hindi magandang, di ba? May kasama pa kang barangay. 3. Aba, Puro taga rito naman. Ay sabi nung barangay Yung na, manonood na lang humusga doon sa mga yun. ayos niya sa amin. Walang magiging problema dyan. Lahat dyan. Oo, ay sasagot niya sa inyo. Sabi sa akin, Teng, para na kami. Nihatid lang namin. pull out mo na lang yung runs. Yan na yung malayo. Kasi patay yata yun. Sa akin naman, yung mga barangay na, talaga walang mga hindi ko pinakasamahan na masasama din. Kaya, mga sa akin. Ay, kung sa ibang barangay, hindi aalis yun dito. Kung ano. Ay di bigo ka sa ina-expect mo. Ano iniisip mo, Desa, nung habang nagbabiyahe ka pa uwi dito? Meron po. May dala po yung tita ko yung cake. May dala. Oo. Hindi, namin, nilab po. Masaya po. Yun ang iniisip nyo. O dadating ka dito, Surprise po. parang magkakaroon ng banding, ganon. Akala ko ba okay kayo ni Papa mo? Ba't si Papa mo yung sumugod dito? Hindi ko po. Nadala po nung tiyahin na isa pong kapatid ba yun? Isang kapatid. Kaya gayon ang ugali. Pangalay. Pero sinabi mo sa kanilang ayaw mong sumamat, dito ka masaya. Anong pagsabi mo gano'n, anong sabi nung tita mo? Wala po imik.
Tapos, sa salita. pagkatapos nun, Pinapipilitan po ako sa mama. Kaya ang alam ko po, pag ako sinama nila, hindi po mawaano dun sa Santa Cruz. Lalayo din po ako. Pupunta po akong Manila or Bulacan. ano yung sinasabi nila na may sakit ka daw? Ewan ko po dun. Totoo ba yun? Wala. Bakit nasabihan ka may sakit ka sa pag-iisip? Para siya ay makuha. Kuha. Para po, Sumama. para po ipasama ako. Ipapagamot. Sinisira po. Ipapagamot, wala naman sakit. Tsaka kung may problema ka sa pag-iisip, naniniwala ako na hindi mo pipiliin kung saan ka masaya. Di ba? Eh ikaw, sabi mo dito ka masaya. Kaya pinipili mong dito ka mag-stay. Guys, hindi ko kinukonsinti si Desa na mag-stay dito kung gusto na siyang kunin ng pamilya niya. Maging si tatay naman, tsaka si Lamarck, ang pinagdesisyon ay si Desa. Kasi ilang taon ka na, Desa? 25. Nasa tamang edad na si Desa para magdesisyon sa buhay niya. So, kung ang desisyon niya ay mag-stay dito, hindi na po yung kasalanan ni Mark at ni tatay. Dahil sila naman ay willing pasamahin si Desa doon sa tatay nung pumunta dito sa tiyahin. Kasi wala, si Desa yung may ayaw. So, yun po ay kagaya na sinabi ng tatay, kung sabihin niya na Desa sumama ka na, ano magiging pakiramdam ni Desa na siya ay pinagtatabuyan ni tatay, na which is alam ni tatay na dito masaya si Desa. Masakit para kay Desa yun at masasaktan din si tatay na magiging pakiramdam niya, magigilty siya na baka magalit sa kanya si Desa, sumama ang loob bilang magulang na rin. Di ba? Kaya guys, hindi naman sa kinukonsente, pero hayaan natin sana na magdesisyon nga ay si Desa sa buhay niya, kung saan siya magiging masaya. Alam mo, naniniwala kasi ako, alam mo, madaming ang mayaman sobrang yaman, pero yung iba hindi masaya, mas gusto nila sa simpleng buhay, basta masaya. So ganun yung kay Desa, kahit nasa simpleng buhay lang na pagsasama-sama nila dito ng pamilya niya, hindi na importante siguro sa kanya yung sobrang karangyaan, basta mahalaga masaya siya. Diba? Sana po, bigay na lang po yung cellphone ko. Bakit nasa cellphone mo? Wala na po, nasira po, tapos kinuha po ni tita. Kakakuha lang nung pumunta dito? Ba't kinuha? Sira po. Papagawa daw po. Ay, papagawa. Pero hindi na ibibigay yata yun. Malay mo Sa naman. Santa Cruz. Malay mo. Sana po, bigay na lang. Malay mo, sumadya yung tita mo dito. Kung sabi nga ni tatay, maayos-ayos naman yung tita mo. Malay mo, bumalik at ibigay sa iyo. Hindi po, mas gusto ko yung cellphone. na una. Yung kinuha na kapatid. Ah, okay. Sa totoo lang yung ate mo, nakausap ko sa chat. Sabi ko nga, kung may pagkakataon na makausap kita, mas maganda makausap kita, nakaharap ko kayo. Kasi ayaw ko naman na, sabi ko nga, one-sided na kayo lang pinapakinggan ko. Gusto ko rin marinig yung side mo. Para naman may paliwanag mo rin yung side mo. Malay mo, sa pag-uusap natin, maging maayos kayo ni Desa. Pero yun nga, hindi na siya nag-reply pag sabi ko nung ganun Sabi ko, Basta po yun. Ang buhat nung nagkasawa po ako, naging matigas na po. yun nga, sabi ko, mag-usap sana kayo. Sa telepono kaharap kami. Kaso nung pagsabi kong ganun, wala na ng reply. Pero po, kung makakausap po ako, yung cellphone ko po, babangkitin ko po sa kanya. Naibalik sa iyo. Opo. Tulad ng Marco, naulit ko yung sabi ko katulad nun, pinapunta ko yung mga anak ko doon. At para makipaglamay, anong ginawa ng pangari mong kapatid? Sinaktan yung manugang ko. Bago, tinawanan mo pa. Ay sabi, hindi ko naman tinatawanan. Hindi lang ako makapagawat para sa babae. Hindi ko maano kung sinong anong hawakan ko. Aba, sabi ko, di siyempre awatin mo. Bumagit na. Gumit na ka. Sabi sa akin, sabi ko, nasaktan yung isa, tinawanan mo pa. Ay sabi, ayun lagi na lang kinakampihan. Sabi ko, kaya ayun yung kinakampihan mo, ayun nakakatulong sa iyo. Aring isa, hindi nakatulong sa iyo. Ay pareho mong anak yan. Sabi ko, nakatulong man o hindi, pareho mong anak yan. Tama. Dapat wala ka pinanigan. Tinanong mo kung sinong mali o sinong tama. Kung sinong mali, siya humingi ng pasyensya. At kung sinong tama, ay di yun ang intindihin mo, talungin mo. Tama naman si tatay dun. Kasi ang magulang dapat, pati nga sa ganito
sa, 'di ba, si Desa ay asawa o kinakasama ng anak ni tatay. Ito sa part na to, hindi na si tatay pwedeng pumanig lang kay Mark dahil anak niya na to parehas. Dapat nasa gitna lang siya. Paano pa kaya yung paras mong talagang dugot laman? Oo naman. 'Di ba tay? Na dapat nasa gitna ka. Ito nga na hindi mo dugot laman, kinakasama o asawa na ng anak mo, di magiging anak mo na rin yan. Dapat nasa gitna ka lang. Paano pa yung sarili mong mga anak talaga Wala mismo? siyang ama. May point si tatay doon. Tama talaga yung sinabi ng tatay na yun. Oh. Pero yun, Desa, buo na yung decision mo. Dito ka talaga. Opo. Buo talaga. Magaling na magluto yan. Aba, Natututo na yan. sino? Pupunta po dito. Pag wala siya kasama doon at ako may ginagawa, pupunta po dito. Tutulungan si Papa maglaba, mag-imis dyan ng pinggan. Nagluluto ka na? Oo, nagluluto na po. Ako po nagluto ng sopas. Siya po. Ay, ikaw nagluto? Sopas. Aba, palakpakan natin si Desa. Natututo na. Maganda yan, Desa. Kailangan mong matuto talaga sa buhay. Kasi ikay babae. No? Kailangan lahat ng gawaing bahay, kagaya na sabi ni tatay. Alam mo, para yung mister mo na kumakayod, wala din namang masabi sa atin, di ba? Walang masabi sa'yo. Pag ako uuwi, may sinaing na tulang. Ako pagod din, pinagsasaing na ako niya. Lalaba. Papa, ako na mo mag-aalaw. Sabi din niya, ako na parami ito. Pag tutunggalan na kita, iyan. Tutunggalan niya ako. Baka naman, Desa, pag napasarap na may luto mo, hindi na magtrabaho si Mark. At gusto na lang ikain ng kain sa bahay. Pero ngayon, Mark, anong pinagkakaabalahan ninyo? Ay magtatanim po kami ngayon ng pinya. Pinya. Apo. Tinutulungan ko muna po si Papa. Pag na... Tapos nga ako ng pinya. Sana ako yung napagtira ng apat. Meron dyan, nabigyan mo isa si Clemar. Ay, mali. Hindi, sige na, okay na. Pinagpitas na kami ni tatay nito, pinatungan pa ni. Mike, sa totoo lang, nag-uusap kami ng sponsor nung isang araw lang. Apo. Parang nag-change siya ng plan. Ang gusto niyang gawin na tulong para sa inyo ay hindi na yung parang magkahiwalay kayo ni tatay. Apo. Kumbaga, ang pinaplano niya o sinasabi niya sa akin ay gusto niyang tulungan kayo ng isahan na bilang isang pamilya. Kumbaga, kung ano yung maibigay niya, pagtulong-tulungan na lang ganun. Sige Yun na po. lang yung hindi na kayo individual na bukod yung kay tatay na may Apo. bibigyan na tulong, bukod yung sa inyo ni Desa. Apo. Ang gagawin na lang ay bibigyan siguro kayo ng tulong na pang-isahan na sa talagang pagtutulong-tulungan ninyo. Apo. Kasi nga nakita din niya siguro na nung kayong ni Desa ay hindi pa rin ganoon 100% ka ready at kinakailangan niyo pa ng gabay ng magulang pa rin. Ang akin lang. Binili ko 5,000. Kambing? Aba! Galing naman ni tatay, may kambing na. Baka hindi ko mamalayan tatay, farm mo na ito. Ako na kanina. Ha? Nababa na kanina. Galing naman ni tatay, oh. Palakpakan natin. Si tatay nakabili na ng kambing. Sariling kambing. Sa sariling pera. Galing. Ganyan sana kayo, Mark, kita tayo. Yung paano, sabi nga ni tatay ay paangat. Tutubo ng tutubo eh. Pag-aanak ay di. Ayan. Matututo din yan tayo, alam ko. Kasi nandyan ka naman ay. Matututunan din yan nila. Opo. Sana maging maayos din itong dalawa. Napag-usap na daw pala kayo. Sabi ko kasi mag-usap kayo eh. Pero okay na, nag-usap kayo. Kung ano man napag-usapan nyo bilang mag-asawa, kayo nang bahala. Basta kung ano nyo makakabuti ay. Okay, nagpunta ako dito, Mark, kasi hindi na ako nakabisita sa inyo dito nung umuwi kami Isabela. Eh. Apo. Idagdag nyo ito dyan, oh, para pang ano? Pang dagdag, pang gastos din ninyo. Salamat po. No? Salamat po. Dagdag pang gastos. Nasaan na may birthday? Magandang hapon po. Magandang hapon? Nasaan na yung kapatid mo may birthday? Umalis na po. Nasa galaan na po. Mahiyain po yun. Ha? Mahiyain. Mahihiyain. Mahiyain yun? Yung tatlo yan, mahihiyain lahat. Yung lahat lang nag-aaral. Yan. Awas ka na, kuya? Mahiyain pala yung siya. Wala na kagad, oh. Tatlo yung mahihiyain yan. Lahat. Kaya pala, kumakain lang dito kanina, wala na agad. Lagi yun, nandun sa kanya Kuya Ben. Kanyang Kuya Ben naman, paparito. Sa bahay nila Kuya Melencio. Oo. O yung basketballan doon. Opo, doon po Doon ko nga natambay nakikita yun na naglalaro yung kapatid mo. Doon po natambay. Palitan sila dito na si Kuya Melencio. Doon mo napatirahin yung mga kapatid mo. Kaya na. May spaghetti dyan? Kaya na. Spaghetti. Sige. Puntaan ko nga yung bata doon sa kapatid mo. Doon pala nanay Minervan doon. Apo. Saldi po ang pangalan. Saldi. Apo. Takbo yun. Ha? Tatakbo po yun.
Hindi naman siguro. Sige Mark, sa ngayon kakausapin ko ulit yung sponsor ko ano yung pinakang gusto niyang ibigay ngayon na pagkakataon ulit sa inyo, ha? Apo. Mas maganda kasi yung final decision. Apo. Kasi siya yung tumutulong sa atin. So siya yung inaantay kong magdesisyon sa gusto niyang tulong na ibigay. Okay. So yun lang naman ang pag-usapan namin. Pinaabot ko lang din sa iyo na gusto niya isahan na lang. No? Sige pa. Okay. So paano? Punta muna tayo? Paano tayo? Punta muna kami tayo, ha? Sige po. Tayo, maraming salamat. Sa amin ba to? Oy, grabe. Oh. Hindi ko to tatanggihan tayo, ha? Badaling ko talaga to. Sariwa uli. Sariwang gulay, guys, oh. Bigay sa atin ni tatay. Ay, baka ano? Ayun pa yung sitaw. Hindi pa naman, lalo pa dumadami. Lalang dumadami, ano? Baka hindi ko maano yung kapatid mo. Tay, bigay mo dun sa may birthday. Aba, Sige po. naka-birthday pa si... Oo. Bigay mo sa may birthday. Baka kasi pag pinunta ko, tatakbo lang din. Baka hindi tanggapin. Pambili ng kanyang bag at saka Ay, tinatanong din pala ng sponsor, pumapasok ba yung mga kapatid mo? Opo. Pumapasok? Opo. Sabi niya kasi, ano kaya, nakapasok kaya yung mga bata, sabi niya. So, Sawa na po ng Diyos napamili ni Papa ng ilang gamit. nakapamilya naman ng gamit. Mga damit, sapatos. Yan ang maganda, nadidiskartehan pa rin, no? Kahit walang tulong na dumating, para sa bagay na yun, nadiskartehan. tama na tayo sa okay-okay ha. Ano sabi? Oo po, basta bago. Oo eh. Hindi mapili ang mga bata. Basta makapag-aral lang. Pati ba ito, nag-aaral? Hindi po, nagtatrabaho po yan. Saan nagtatrabaho? Diyan lang po. Sa Okay. Kaya pala sabi mo kung labas na. Kala ko nagpasok sa school. Payan ang panganay ko. Siya ba ang kapanganayan? Okay. Sinundan nito. Okay, Melencio, kain ka na. Kaya na spaghetti ko yun, Kayo baga, kuya? Nagkain na yan. O sige, Mark, ha? Apa. Salamat sa sitaw, tay. Okay, punta muna kami. Sige po. Kuya Melencio. Sige. Uy, susi. Wala tayong susi. Ito mga kalis. Sige po. Sige. Okay guys, palabas na kami dito sa area nila Mark. At ayun, narinig nyo naman. Hindi ko lang ine-expect na ganun yung madadat na natin pagpunta dito. Ganun yung ibungad sa atin. Puro problema ngayon Kasi, di ba, yung mama niya may dinaramdam. Tapos, nagkaroon pa ng enkwentro na ganun yung mga magulang nila. Naniniwala naman ako na hindi din pasasan pat magiging maayos din yan. Lang yan, kulang lang sa kalma ng tigkabilang side. Kailangan mag-usap sila kalmado, di ba? Mabuti na lang din nga may barangay din naman na sinama yung mga magulang ni Desa. Ayun nga lang, alam ko naman na kaya lang sila pinipilit na doon tumira ng mga magulang ni Desa kasi concerned sila sa anak nila. Yun lang naman yun. Kaso nga lang, syempre yung bata o si Desa, hindi na pala bata, si Desa, ang mas pinipili niya kung saan siya magiging masaya. At saka gusto rin siguro maging independent at matuto sa buhay. Di ba? Naunawaan ko naman both side. Ayun nga lang, syempre ang magiging ending pa rin yan yung decision ni Desa, yun pa rin. Pero naunawaan ko parehas ng both side nila na kung bakit pinipilit siyang umuwi. Syempre, sino ba namang magulang ang gustong ang anak natin, di ba? Pero magtiwala na lang sila kay Mark at kay Desa na malay natin someday maging successful yung mag-asawa na yan, di ba? Malay natin, hindi natin sigurado yung pwedeng mangyari sa buhay nila. Malay natin, pag-pray na lang natin, yun na lang magagawa natin na sila ay maging successful sa buhay na pinasok nila. Yun na lang siguro. So yun, pasensya na sa parents ni Desa kung mapanood man to, kung may mga nasabi sila tatay. Siguro dala lang din ang emosyon or sa nangyari. Mag-unawaan na lang po kayo. Mas maganda magkaroon kayo ng pag-uusap kahit kayo na lang sa cellphone o ganyan. Gawin yung daan sila tatay para makamusta yung anak nyo. Di ba? Kung kayang tumulong sa anak, di magbigay ng tulong. Ganun na lang po siguro. Mas magandang gawin ninyo. Advice lang po yun, payo lang o sa akin lang yun. Siyempre kayo po magdidesisyon yun. Hindi po ako nangingialam sa inyo. Advice lang.
Alright. Ayan, dala-dala naming sitaw. Dala na ni Rans. another sitaw. Oo, di ba? Maging mabuti ka lang sa kapwa mo, magiging mabuti rin sila sa iyo. Kagaya niyan. Oh, meron tayong fresh sitaw. Eh kung bibilhin natin yan, magkano din yan? 2 tali na yan. O 3, 2. O, kasi maliliit tali, 20 isa. O di 60 pesos. O, hindi natin mapupulot yung 60 pesos na yun. Kaya thank you sa kanila. Busog ka naman. Ha? Busog ka naman. Ayos naman. Ayos naman. Sarap din ang spaghetti ni tatay, ano? Sabi ko nga kay tatay, pwede na mag-asawa. Kaya nga, may May ano yun? May condense. Condense, ano? Parang luto din ng iba, ganun din eh. May condense din. sarap. Pang ano na si tatay? Pang pamilyahan na. Hindi mag-asawa. Pwede na mag-asawa. Sabi ni Mark, may asawa na nga eh. Alright, so yun, maraming salamat sa pagsama nyo sa team, sa aming dalawa ni Ran sa mission namin ngayong araw. Pagpunta dito, pagbisita ka la Mark, at yun, kasabay ng kapatid ni Mark, may mga kaarawan ngayon. Happy birthday po sa inyo lahat at sana masaya kayo ngayon. Yun lang po, maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. See you sa next vlog. I will try. I will be scared, but I know that I stand tall. Know that it's okay if I fall, 'cause I fall back.